Kamusta, mga batang grade 6? Handa na ba kayong maglakbay sa isang napakahalagang bahagi ng ating kasaysayan? Ngunit bago tayo magsimula, narito muna ang isang palaisipan. Kung ikaw ay nabubuhay noong taong 1878 at nalaman mong malaya na ang Pilipinas mula sa Espanya, ano kaya ang mararamdaman mo kung bigla mong malamang may isa na namang bansang gustong sumakop sa ating bansa? Masaya ba? Malulungkot? O handa kang ipaglaban muli ang kalayaan? Isipin ninyo iyan habang tayo ay nagsisimula. Kung mahilig ka sa kasaysayan at gusto mong matuto habang masaya, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin ang notification bell. Tara na! Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahan kong magagawa ninyo ang sumusunod. Maipaliliwanag ang konsepto ng imperialismo. Matutukoy ang mahahalagang pangyayaring nagbigay daan sa pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas. Mauunawaan kung bakit ipinaglaban ng ating mga ninuno ang kalayaan ng ating bansa. Naaalala pa ba ninyo ang mga bayaning ito? Ano ang kanilang naging ambag noong panahon ng himagsikan laban sa mga Espanyol? Tama! Dahil sa kanilang katapangan, nagkaroon ng pag-asa ang Pilipinas na makamit ang kalayaan. Ngunit, natapos na nga ba ang laban pagkatapos ng mga Espanyol? Hindi pa. May panibagong kabanata pa tayong pag-aaralan ngayon. Bago tayo magpatuloy, alamin muna natin ang ilang mahahalagang salita. Imperialismo. Ano nga ba ang imperialismo? Ang imperialismo ay ang patakaran ng isang makapangyarihang bansa na palawakin ang kaniyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsakop o pagkontrol sa ibang bansa. Sa madaling salita, gusto nilang magkaroon ng mas maraming lupa, yaman, at impluwensya. Halimbawa, isipin mong may malaking estudyante na gustong kontrolin ang lahat ng laruan sa classroom. Hindi lang siya kontento sa sarili niyang gamit. Gusto niyang kontrolin pati ang gamit ng iba. Ganito rin ang ginagawa ng mga bansang imperialista. Ngayon naman, alamin natin ang mga pangyayaring naging dahilan kung bakit nasakop ng Estados Unidos ang Pilipinas. Noong panahong iyon, hindi lamang Pilipinas ang kolonya ng Espanya. Isa rin dito ang bansang Cuba. Naglaban ang mga mamamayan ng Cuba upang makalaya. Samantala, maraming negosyo ang Estados Unidos sa Cuba, kaya naging interesado rin sila rito. Noong Pebrero 1878, sumabog ang barkong pandigma ng Amerika na USS Maine sa Havana, Cuba. Mahigit 200 Amerikanong sundalo ang namatay. Bagaman hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa rin ng mga historiador ang tunay na dahilan ng pagsabog, isinisinoon ng Estados Unidos ang pangyayaring ito sa Espanya. Ito ang naging mitsa ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Noong Abril 25, 1878, opisyal na nagdeklara ng digmaan ang Estados Unidos laban sa Espanya. Ipinadala nila sa Pilipinas ang kanilang hukbong pandagat sa pamumuno ni Commodore George Dewey. Noong Mayo 1, 1878, naganap ang labanan sa Luk ng Maynila. Natalo ng mga Amerikano ang hukbong Espanyol sa pamumuno ni Admiral Patricio Montojo. Malaking tulong dito ang kanilang makabagong mga barko at armas. Isipin natin, kung ikaw si Emilio Aguinaldo at nakita mong tinutulungan kayo
ng mga Amerikano laban sa Espanya. Maiisip mo bang sasakupin din nila ang Pilipinas? Marahil, hindi. Dahil ganon din ang inisip ng maraming Pilipino noon. Noong Agosto 1878, nagkaroon ng tinatawag na Mock Battle of Manila o kunwa-kunwaring labanan sa Maynila. Bakit ito tinawag na kunwa-kunwari? Dahil bago pa man ang labanan, mayroon ng lihim na kasunduan ang Estados Unidos at Espanya tungkol sa pagsuko ng Maynila. Hindi ito alam ng mga Pilipino. Nakipaglaban ang ating mga revolusyonaryo. Ngunit, hindi sila pinayagang makapasok sa Intramuros. Dito nagsimulang mapagtanto ng mga Pilipino na maaaring iba pala ang tunay na layunin ng Amerika. Paris, France. Disyembre 10, 1878. Pagkatapos ng digmaan, nagpulong ang Estados Unidos at Espanya sa Paris, France. Dito nilagdaan ang kasunduan sa Paris. Sa kasunduang ito, ipinasa ng Espanya ang pamamahala sa Pilipinas sa Estados Unidos kapalit ng $20 milyong. Nakakalungkot isipin na walang Pilipinong pinayagang lumahok sa kasunduang ito. Ipinadala man ni Emilio Aguinaldo si Felipe Agoncillo bilang kinatawan ng Pilipinas, hindi siya pinayagang makibahagi sa usapan. Noong Disyembre 21, 1878, idineklara ni Pangulong William McKinley ang Benevolent Assimilation. Ang ibig sabihin nito, sinasabi ng Amerika na sila raw ay narito upang panatilihin ang kapayapaan, paunlarin ang bansa, pangalagaan ang mga Pilipino. Ngunit, hindi ito tinanggap ng maraming Pilipino. Bakit? Dahil para sa kanila, malaya na ang Pilipinas. Hindi na nila kailangan ng panibagong mananakop. Napansin ba ninyo? Hindi isang pangyayari lamang ang naging dahilan ng pananakop ng Amerika. Sunod-sunod itong nangyari hanggang tuluyang mapasailalim ang Pilipinas sa kapangyarihan ng Estados Unidos. At dito magsisimula ang panibagong pakikibaka ng ating mga ninuno para sa tunay na kalayaan. Subukan nating sagutin ang mga tanong. Ano ang pangalan ng barkong sumabog sa Havana, Cuba? USS Maine. Sino ang namuno sa hukbong Amerikano sa labanan sa Luk ng Maynila? Commodore George Dewey. Ano ang tawag sa kasunduang nilagdaan sa Paris noong Disyembre 10, 1878? Kasunduan sa Paris. Ano ang tawag sa proklamasyon ni Pangulong William McKinley? Benevolent Assimilation. Ngayong alam na natin ang mga pangyayaring nagbigay daan sa pananakop ng mga Amerikano. Pag-isipan natin ito, kung ikaw ay isa sa mga Pilipinong nabuhay noong panahong iyon, ano kaya ang iyong gagawin upang ipaglaban ang kalayaan ng ating bansa? Isulat ang iyong sagot sa inyong kwaderno o ibahagi ito sa comment section kung pinapanood mo ito online. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay may bago kayong natutuhan
tungkol sa imperialismo at sa mga pangyayaring nagbigay daan sa pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas. Kung nagustuhan ninyo ang video lesson na ito, huwag kalimutang like, comment, share, subscribe. Hanggang sa muli! Paalam, mga batang grade 6, at tandaan, ang pag-aaral ng kasaysayan ay pag-unawa sa ating pagkatao at pagmamahal sa ating bayan. Ngayon naman i-apply natin ang ating mga natutuhan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga gawain ito.